How to get a Philippine passport in 2024? Pag-usapan natin yan. So let's discuss first mga repakol kung bakit nga ba natin kailangan ng Philippine passport kapag magda-travel tayo sa ibang bansa. So it's stated under the Republic Act number 8239 or the Philippine Passport Act of 1996. A Philippine passport is a document issued by the Philippine government to its citizens requesting other governments to allow its citizens to pass freely and in case of need, to give them lawful aid and protection. So sa madaling sabi mga repakol, Philippine passport is not just a simple ID, but it also serves as your protection. So kung mapunta ka sa ibang bansa, may mangyari sa iyong masama, knock on wood, no? So makikilala ka nila, matutulungan ka ng embahada ng Pilipinas. So ngayon na alam mo na kung bakit mo kailangan kumuha ng Philippine passport, let's move on to our next topic, how to get a Philippine passport. So step-by-step process, isa-isahin natin para mas madali nyo maintindihan. So step 1 is go to DFA website. So from there, kailangan nyong magpa-set ng appointment. So simple, fill up the following, no? May lalabas diyan, papapiliin kayo, is it a group application or individual application. So kung individual, kung kayo lang yung pupunta dun sa DFA office para mag-apply ng inyong passport, or kung group, kung meron kayong pamilya na gusto yung isabay, no? Katulad namin noong 2022, kakakuha ko lang ng Philippine passport ko. Sabay kami ng mother ko kumuha ng passport. So ang sinelect ko diyan is by group. So after that, tatanungin lang kayo ng mga basic information, fill out nyo lang yan. So step 2, choose your processing timeline. So dalawa lang yan mga repakol. Mamimili ka lang kung regular processing. So kung regular processing, marireceive mo yung passport mo within 12 business days or might be more, depende sa layo ng inyong location or kung gaano kalapit yung inyong location. So ang presyo nun is 950 pesos. Sa expedited naman, meaning marireceive mo yung passport mo within just 7 business days, ang bayad mo doon is 1,200 pesos, no? Within 7 days, no? So, ang experience ko dito, ito kasi yung pinili ko expedited. So, sabi sa akin, within 7 business days, pero na-receive ko siya in just 5 days. Mamili ka na lang. Kung nagmamadali ka, then go for expedited. Kung hindi naman masyado, pwede ka na sa regular, mas mura. So, step 3 is payment. So mamili ka na lang, marami silang payment channels. Pwede kang over the counter, pwedeng GCash, Maya or 7-Eleven, maraming payment channels diyan, mamili ka na lang, no. So step 4, print out your documents. So mga repakol, after nyo magbayad, may marireceive kayo sa inyong email, check nyo. So kung wala kayong ma-receive na email, tingnan nyo sa spam folder nyo, baka nandun yung email ng DFA. So may mga ipiprint kayo mga documents doon, at yun ang dadalhin nyo sa inyong appointment schedule. Step 5, prepare your documents. So, usually ang hinahanap dyan is birth certificate and valid ID. So, check nyo na lang dito sa listahan natin kung ano yung mga dapat nyong i-prepare upon going to your appointment schedule. Step 5 is go to DFA office. So, kung maaalala mo, 'di ba, pinapili ka kung saang location ka pupunta or saang office ka pupunta ng DFA. So, pupuntahan mo lang 'yon. So, hindi online ang ang application mga repakol. So, kailangan niyo magpakita personally dun sa DFA office kasi diyan ipa-process yung inyong passport application at pipicturean kayo syempre, no? So, prepare yourself. Mag-makeup kayo, magpapogi kayo kasi 10 years validity na to mga repakol. So, sulit-sulitin nyo na maging gwapo at maganda kayo dyan sa inyong passport picture. So, kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag nyo kalimutan i-follow ako sa aking TikTok channel at i-like nyo na ang video na to at i-share nyo na sa mga kaibigan or pamilya nyo na nagpaplanong kumuha ng passport this 2024. Yun lang mga repakol. Ingat!